Yun, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Makapili TV. Dito, pag-uusapan po natin ang mga balitang hindi ibinabalita sa mainstream media. Tulad na lang dito sa isinisiwalat ni Banat Bay na meron palang isang congressman na mangga. It means manggagamit. So pagkatapos niyang pakinabangan si Vice President Sara Duterte, para itong aso ngayon nangangagat dahil sa hindi marunong tumanaw ng utang na loob. So ito, panoorin po natin si Banat Bay kung sino tong congressman na ito at ano ba yung mga, kung saan distrito siya uh, na belong, di ba? So panoorin po natin to, pero siyempre bago lahat, kung bago ka pa lang sa channel na to, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin na po natin si Banat Bay. At sino tong tinutukoy niyang congressman na manggagamit? So ito, panoorin po natin. Iladlad ang mga ilang manggagamit na politiko. Kaya mangga, kasi manggagamit, di ba? Bakit ito manggagamit? Ipapaliwanag ko sa inyo sa pamamagitan ng unang-unang bumongga sa akin. Ha? Bumingo ika nga. Unang-unang bumingo pala, hindi bumongga. Unang-unang bumingo sa akin, mga kababayan, walang iba ho kung hindi itong isang congressman na mantakin mo. Ha? Ito, ganito katindi ang congressman na yan. Ha? Itong congressman na yun, dati itong kaalyado. Dating kaalyado po ito ng mga Duterte. Sa katunayan, sa tindi ng pagiging kaalyado nito, una, nung siya'y sumumpa bilang kongresista, abay sumumpa po siya kay Vice President Sara Duterte. Ang makahula, may bonus sa akin ng 1,000. Sige na, unahan niya. Ilagay nyo dyan sa baba. Pero, problema kasi, baka i-forward nyo. Maniloloko nyo ako, mga mambubudol din kayo, ha? Pero ang manghula sa akin, may 1,000. Kala nyo, 1,000, makukuha lang yan sa rally ng mga alyansa. Sa akin din, may makukuha kayo. Hulaan ninyo kung sino ito. Yung, ang kanyang team song, ha? Ay, pasumpa-sumpa ka pa. Ay, sus, Ginoong Yudo. Eto, ipakikita ko sa inyo, etong kongresista na sumumpa pa, nag-oath taking, ha? Sa harapan ni Vice President-elect Sara Duterte. Walaan nyo kasi, no? Ladies and gentlemen, let me present to you the 2nd District Congressman of Parañaque. Nako po, eto na. Sino po ba ito? So yan, shout out sa mga 2nd District ng Parañaque. So yung congressman nyo pala, bumoto. O isa palang manggagamit ayon dito kay Banat Bay. So nasa inyo na po yan sa susunod na eleksyon kung yan ay ibabalik nyo pa sa kanyang pwesto. Ba ito? Walang iba kung hindi si Gastang Bunting. Yan Pasumpa-sumpa ka pa. Anak ka ng wewe. Ano sabi niya dito? Isang karangalan na manumpa sa aking katungkulan bilang kongresista ng 2nd distrito ng Parañaque sa harap ng ating bagong halal na Vice Pangulo. Sip-sip mo animal ka. Dali Vice President Sara Duterte. Thank you, Ma'am BP Sara, for supporting me as I enter a new stage in my journey of serving people of Parañaque. Trapong-trapo datingan ito, Brad. Sa lahat ng aking mga kababayan dito sa Parañaque, maraming salamat po sa inyong suporta at tiwala. I will always work towards being worthy of your trust. Sigurado ka dyan? Parang hindi naman. Sigurado ka ba? Kasi balita ko, natatalo ka ngayon kasi yung mga taga Parañaque ay marami dyan ay Duterte supporter at na-disappoint sila. Bakit? Sa pagiging traidor mo. Bakit kanyo traidor, mga kababayan? Mamaya natin, bago natin sabihin kung bakit siya traidor, ito muna. Para ipapakita natin isa-isa mga picture at ebidensya na siya ay isang mangga. Okay? Ito. Ano yan? Naku, pabulong-bulong ka pa. May bulungan bang nagaganap? Hindi, pagkabi nga ganyan may bulungan, ibig sabihin close yan, di ba? Siyempre, meron ba magbubulungan ng hindi close? Di ba? Close yan, mga kababayan.
So meron silang bulungan na naganapan ni VP Sara Duterte, talaga nga naman ibang level ng pagiging traidor mo, sir. Hindi ibang level 'yan, yung ganyang kaka-traidor, mantakin mo may tiwala sa iyo si VP Sara Duterte, mantakin mo meron siya sa yung sa kanya ka pa. Alam, sa sobrang busy ni VP Sara Duterte, kahit yung mga tunay na kaibigan niya wala nang oras si BP. Bakit? Kasi sobrang busy niya, napaka workaholic niyan. Yung totoong workaholic kasi may bago daw definition ngayon ng workaholic ang mga congressman hindi ko alam kung ito, pero alam ko hindi naman siya siguro ganyan. Pero meron kasing bagong ngayon Meron bagong definition ng workaholic ang mga congressman. Ano 'yun? Work in the morning, alcoholic at night. Ay, grabe naman. Pero hindi ganoon si Tam Bunting, hindi ganoon. Hindi naman halata sa kanya na na manginginom siya. O, hindi naman, sa tingin ko hindi siya manginginom Hindi naman siguro. Okay? Pero gayon pa man, balik tayo sa sinasabi natin na medyo meron talagang closeness itong si Tam Bunting at saka si VP Sara Duterte. Sobrang close nila kasi may bulungan nagaganap Di ba? Pwede mo bang sabihin sa jowa mo na, naku, bulong lang kami, bulong lang. Di ba? Walang yan, walang Hindi, may closeness. Ibig sabihin ng closeness, walang malisya. Ibig sabihin, close kayo sa trabaho, di ba? Close kayo sa ginagawa ninyo kasi may bulungan kayo nagaganap. Di ba? Hindi kaya nagbubulungan kasi hindi marinig kasi naka-face mask. Basta may bulungan sila. Pero ang kapal ng mukha mo, Tam Bunting, sobrang kapal ng mukha mo, umaabot hanggang dito yung kakapalan ng mukha mo sa akin, kahit malayo-layo ako sa Paranaque, kasi isa ka sa pumirma. Hindi. Kaya pala tinatawag, di ba, na ang kapal daw ng mukha nito ni Tam Bunting dahil kasama pala siya doon sa mga pumirma para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Kung tutusin, may punto naman yung si Banat Bay para tawaging makapal ang mukha dahil nga walang utang na loob itong si Tam Bunting dito kay Vice President Sara Duterte. Hindi, eto mga kababayan ako hindi ko to kayang gawin alam mo yun, kunwari makaaway ko man ng isang tao, hindi man kami magkasundo, pero dati kaming close, dati kami magkaibigan, somehow meron akong utang na loob kasi mantakin mo, ang nag-preside ng iyong oath-taking yung vice presidente. Tapos mantakin mo, isa ka sa pumirma sa impeachment ni VP Sara Duterte. Anak ka naman ng wewe, Grabe ang mo ang dapat diyan, alam mo bumili ka ng bagoong. Bakit? Sobra ka manggagamit manggang-mangga ka Sinulit-sulit mo may bulungan pa. Hindi, baka sabihin ninyo ito pa may papakita ko, aside siya yung pumirma diyan sa impeachment, isa sa mga impeachment, close din siya. Kita mo yung ngiti mo, ngiting panalo diyan, brad, para kang nanalo na CP stick diyan Ngiting plastic, kumbaga parang ngiting aso. So hindi genuine at may pagpapanggap yung pagngiti nito dahil meron siyang personal na interest o meron siyang personal agenda sa kanyang political career. Di ba yung ngiti mo para talagang Mr. President, close kami ng anak mo President, Mr. President, close kami tingnan mo. Sino naman yung nasa baba? Naku po. Naku po, pareho ng karakas. Ano po yan? Bakit ganyan yan? Ano yung pareho silang karakas? Huwag nyo masamain yun. Walang akong ibig sabihin. Hindi physical yung sinasabi kong pareho ng karakas. Ang sinasabi natin, pareho silang quote-unquote close sa mga Duterte. Di ba? Pati yung anak mo close sa mga Duterte pero natiis mong pirmahan ng impeachment ni VP Sara Duterte. Ang tindi ng level ng pagka-traidor mo, sir, Hindi, walang biro. Napakatindi ng level ng pagka-traidor mo. Hindi ko kaya yung ganyang ka-traidoran, di ba? Ibig sabihin, ang tibay ng laman loob at ng kaluluwa, di ba? Pagkatapos tulungan, pagkatapos itong bigyan ng kumbaga ng karir. Hindi naman karir siguro, pero
alam niyo, matulungan sa kanilang political career, ganito yung igaganti nila sa mga Duterte, especially kay Vice President Sara Duterte. So saan kaya sila kumukuha ng tibay ng mukha at tibay ng laman loob ng sikmura? I mean, kami, meron ako mga kaibigan, di ba? Siguro, magkikriticize kami sa isa't isa, magpupunahan kami sa isa't isa, mga vlogger. Pero hindi naman yung ganyang katraidor. Di ba? Na alam mong close mo tapos biglang pipirma ka para sa ikakatanggal ng isang tao, nag-aakusa ng walang ebidensya. Di ba? Ganun eh. Happy birthday po, President Rodrigo Roa Duterte. O kita mo na, naimbitahan ka pa sa birthday. Di ba? Pag ganyan-ganyan ka pa. That's not nice. Di ba? That is not nice. Naku po, matindi ka. Matindi ka, Atabs. Ikaw ay isa sa sabihin na nating mangga. Ha? Umanay ka na sa linya ni Senator Amy. Pareho kayo, di ba? Grabe. So, tama naman yung punto rito. Kasi nga, si Senator Amy Marcos, yun din yung inaakusa kay Senator Amy Marcos na ginamit lang si Vice President Sara Duterte para mapanalo bilang presidente itong si Bongbong Marcos. So, kaya ngayon napapansin ninyo na hindi i-endorse si Vice President Sara Duterte ng ibang politiko maliban lang sa partido ng PDP laban ni Pangulong Duterte. Kaya support po natin yung PDP laban, vote straight para po pagpatuloy pagbabagong nasimulan ng administrasyon ni Pangulong Duterte. So, maraming salamat po. Mag-ingat po sa mga manggagamit. So, thank you.